Ang SB19 ay isang Filipino boy band na nabuo noong 2018. Ang banda ay itinuturing na isang nangungunang gawa sa kontemporaryong Pinoy pop. Sila ang naging unang Southeast Asian act na nominado sa Billboard Music Awards, at ang unang Southeast Asian act na lumabas sa top 10 ng Billboard Social 50. Itinataguyod nila ang musika nito bilang bahagi ng Pinoy pop, isang sikat na subgenre ng orihinal na musikang Pilipino. Ang mga titik sa pangalan ng grupo ay kinuha mula sa mga inisyal ng kanilang dating Korean management company na ShowBT. Ang numerong 19 ay hango sa mga code ng pagtawag sa bansa ng South Korea at Pilipinas. Sinisimbolo nito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagbuo ng grupo. Ang SB19 ay tinaguriang Kings of P-pop. May 5 batang lalaki na nangarap ng pangingibabaw sa mundo sa pamamagitan ng musika. Sila ay mga estudyante, empleyado at K-pop cover performer na may parehong nakatutuwang pangarap kahit na sinabi ng lahat na imposible ito. Ang SB19 bago sila makilala noon at ngayon. Si Pablo, ang unang dumating sa management company, para sa kanya, no stranger para magsumikap, nakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa English mula sa Polytechnic University of the Philippines. Nagtatrabaho bilang data analyst pagkatapos ng graduation, pero alam niyang parang something was missing. Mula pagkabata, dala-dala niya ang kanyang pagmamahal sa musika, patuloy na kumakanta at nakikilahok sa mga kompetisyon sa talento. Nang dumating ang pagkakataong mag-audition para sa isang bagong boyband, kinuha niya ang hakbang na yon. Nagkaroon siya ng hilig sa pag-perform sa kanyang mga unang taon ngunit natatakot siyang ibahagi ito sa iba maliban sa kanyang mga inner circles. Nag-audition siya para sa ShowBT Philippines matapos makilala ang kanilang Korean trainer sa isang Korean musical. Naging banayad siya sa pagpapahayag ng kanyang kakayahan sa pag-perform dahil ayaw niyang ipakita ito sa ibang tao. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-perform dahil ito ang kanyang hilig. Dahil sa pressure sa training program, nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang data analyst para tumutok sa pagsasanay. Nagtanghal ang trainee group sa iba't ibang event sa ahensya. Palagi niyang pinagtutuunan ng pansin ang ideya ng palaging pinipiling maging mabait, na nagpapaalala sa kanilang mga tagahanga at miyembro na maging mapagpakumbaba palagi. Ngayon, hindi lang siya ang pinuno, kundi ang kompositor, manunulat ng kanta, lead singer at pangunahing rapper ng grupo. Si Stel, ay hindi kailanman umiwas sa kanyang mga responsibilidad, kaya habang nag-aaral sa high school, itinuloy din niya ang kanyang hilig sa sayaw. Habang nag-aaral ng Hotel and Restaurant Management sa STI College Makati, nahirapan din siyang balansehin ang pagganap bilang dancer at pagtatrabaho para may pambayad sa pag-aaral. Nanghina ang presyon, at naospital din si Stel sa simula ng pulmonary edema. Iyon ang sandali na kailangan niyang suriin muli ang kanyang mga layunin. Bago sumali sa SB19, si Stel ay miyembro ng isang internationally competitive dance group na tinatawag na CEON, kasama ang naging bandmate na si Josh. Siya lang ang member na piniling manatili sa training bago bumalik ang ilang miyembro at ipinagpatuloy ang kanilang nasimulan at debut bilang SB19. Bilang dating miyembro ng dance cover group, naging lead dancer siya at pangunahing choreographer. Gayun din, si Stel ang nag-iisang sopranist na miyembro ng SB19 na tinaguriang Heavenly Voice, dahil siya ang naging pangunahing vocalist ng banda. Ngayon, siya ang main vocalist, lead dancer at main choreographer ng grupo. Kilala sa kanyang malawak na hanay ng boses. Si Josh, ay palaging bukas tungkol sa kanyang nakaraan at buhay sa likod ng kamera. Pinalaki ng isang solong ina, hindi niya nakilala ang kanyang ama. Sa murang edad, dumanas siya ng pagkabalisa at trauma at napilitan pa siyang huminto sa pag-aaral sa 3 baitang. Wala sa mga ito ang nakapagpahinto kay Josh, na laging may lakas ng loob na magtagumpay. Nakuha niya ang kanyang degree sa pamamagitan ng alternatibong programa sa high school, at nakahanap ng trabaho bilang computer technician at call center agent bago mag-audition bilang talent. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng hilig sa pagganap sa pamamagitan ng K-pop cover group.
Natagpuan niya ang kanyang paraan sa dance troupe, na isang saving grace para sa kanya. Nakipagkumpetensya siya sa buong mundo at binuo ang kanyang natatanging kakayahan bilang isang performer. Among the participants, napili siya sa 5-member na boy band pagkatapos niyang mag-audition sa palabas na BT. Nagsimula siya sa pagsasanay na isang karaniwang kasanayan para sa mga K-pop band bago ang debut. Sinanay ang mga klase sa boses at sayaw, body conditioning, personality development, at iba pa. Ngayon, siya ang mang-aawit, producer, manunulat ng kanta, mananayaw, at isang profesional na gamer ng SB19. Ang matinding likas na karisma at kakayahan ni Josh ay hindi may kakaila na asset sa grupo. Si Justin ay may sariling kakaibang journey sa pagsali sa SB19. Kadalasan ang unang umamin na hindi siya nagkaroon ng parehong maagang mga pakikibaka sa buhay tulad ng kanyang mga kasamahan. Ginamit ni Justin ang kanyang pagsusumikap at empatiya upang iangat ang iba. Siya ay isang mag-aaral bago magsimula ng pagsasanay sa show BT. Nagtapos si Justin ng mga parangal sa Multimedia Arts sa De La Salle College of St. Benilde at umarte sa ilang produksyon ng mga mag-aaral. Gumawa rin siya ng ilang mga animated na produksyon at mahusay sa pagpipinta at sining. Hindi na nakapagtataka ngayon na nagkaroon siya ng hilig sa performing. Gumagawa lang si Justin ng show BT Dance Workshop, ngunit naging isa sa kanilang mga trainees pagkatapos mag-audition para sa maraming kumpanya. Sabay-sabay siyang nag-aaral para sa kanyang college degree. Nahirapan siyang balansehin ang pag-aaral at pagsasanay, at kung minsan ay kailangan niyang laktawan ang pagsasanay upang magawa ang kanyang thesis at matutunan ang koreografiya ng mag-isa pagkatapos. Sa isang punto, muntik na siyang huminto sa kolehiyo. Ngayon bilang creative director ng SB19, idinirekta ni Justin ang ilan sa kanilang mga music video at pinangunahan ang kanilang 2021 online na konsyerto, na nagdebut bilang solo artist noong February 29, 2024 na nag-release ng kanyang unang single na pinamagatang, Surreal. Si Philip, nagmula sa malayong probinsya ng Cagayan de Oro, lumaki si Ken sa ibang kapaligiran kaysa sa iba. Madalas niyang sabihin ang kanyang pagkabata bilang simple, na lumaki kasama ang kanyang mga lolo't lola. Mahilig nga sa musika at pagtugtog ng mga instrument ang kanyang pamilya, na minana ni Ken. Siya ay isang mag-aaral na nag-aaral ng architecture sa Technological Institute of the Philippines at natuklasan lamang ang kanyang likas na talento sa pagsasayaw nang mapilitan siyang sumali sa isang dance team para sa kanyang mga grado. Ang impluwensya ng kanyang tiyuhin, na tumutugtog ng maraming instrumentong pangmusika, ang nagtulak sa kanya na matuto kung paano tumugtog ng ilang instrumento sa maagang bahagi ng buhay. Nagsisimula siyang sumayaw kapag kailangan niya para sa isang proyekto sa paaralan. Nagsimula siyang sumali sa mga K-pop cover group at mga pambansang kompetisyon. 2 linggo matapos ipadala ni Philip ang kanyang video audition, naimbitahan siyang magsanay sa Maynila. Siya ay huminto sa pag-aaral at umalis sa kanyang bayang kinalakihan, na sa una ay hindi sinang-ayunan ng kanyang mga magulang na ito ay isang mahirap na desisyon para sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil pagsasayaw ang kanyang tunay na hilig. Ngayon, hindi lang siya ang pangunahing mananayaw, ngunit mayroon siyang namumuong solo na karera at clothing line, na nakakuha sa kanya ng magiliw na titulong The CEO, mula sa kanyang mga tagahanga.